Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panglungsod is about to commence. Everyone, please rise. As the elected city vice mayor and the presiding officer, this first regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panglungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spitey Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Nicole H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Lojo, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Spy Toledo for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Lagay po natin ang ating presensya sa ating po Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na ibinibigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pagkain, inumin, buhay, at malusog na pangangatawan at pag-iisip. Patawarin niyo po kami sa aming po mga pagkakasala, lalo't higit po ang mga nangamatay. Nawa po sila ay mapunta sa inyong kaharian at mabuhay ng walang hanggan. Ganon din po, Panginoon, ang atin po mga kababayan at mga pamilya na may karamdaman. Nawa po sila inyong mapagaling at mabigyan pa po ng pagkakataon na makapag-alay po ng kanilang buhay para po sa inyo. Ganon din po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng sapat na lakas, talino, upang magamit po namin sa amin pong pang-araw-araw. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan, trahedya at mga malulubhang sakit. Nawarin po, Panginoon, ang taong ito ay maging makabuluhan at ang araw pong ito ay maging makabuluhan para po sa ikagaganda at ikauunlad ng aming mga sarili at ng ating pong bayan. Muli po, maraming salamat po sa lahat. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, never shall be, world out, and amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit, amen. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning, everyone. Start na po yung session natin. Kindly settle down po. Thank you. We now proceed with our privilege R. Any privilege? Honorable Silva is recognized.
Happy New Year, Vice Mayor, sa akin ng mga kasamahan sa Sanggunian, sa mga honorable, sa ating mga bisita, at sa ating ng membro ho ng Sanggunian. Hindi. Happy New Year po. Ito may kinalaman sa pagdarauso natin ng kapestahan. Na kung saan, Madam Chair, ay kita ho natin may mga peryahan ho, may mga karnival, na sa akin ng tingin ay hindi pa dumadaan sa Sanggunian. Dahil ang akin nung natatandaan, hindi ko ho alam kung ito ho ay nagkaroon na ho ng amendment, pagka magtatayo ho ng mga peryahan, ng mga ganyan nung mga ganun mga palaro sa lungsod na Lipa ay nangangailangan ho ng clearance from the city government. At ang alam ko ho ay ang Sanggunian nagawa ng resolution para po diyan. Sa akin ng tingin, wala pa hong dumadaan sa Sanggunian. Siguro it's about time ho, malapit na ang pesta, ay baka ho makalimutan ho ng nito hong operator na hindi kumuha sila ng clearance from the certain office, Madam Chair. Please refer to the proper committee. Matter brought up is referred to the Committee on Games and Amusements. At isa pa, Madam Chair, alam nyo, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang ilan ho nating kababayan dito ho sa Home Along the Riles. Sa BSR ho, Villas Riles. At alam mo nyo hanggang ngayon, ang paniniwala ho ng marami sa kanila ay kanila na yung lupa na kanilang kinatitirikan. For the reason na during the time of nung previous administration po, I do not mention the name of the previous leader of the city of Lipa, ay ipinagkamali ho nila na yun hong ibinigay sa kanilang papel ay yun daw ho ang katunayan na pagmamay-ari ng property. Ay sinabi ko nga ho sa kanila na hindi naman ho pwedeng magbigay ng property ang pamahalaan. Hindi ho pwedeng ibigay sa ating mga kababayan dahil alam mo naman natin na pagka binigyan ho natin ang ating mga kababayan ng ganyan, baka ho dumami lalo ang hindi ho magsikap. Kaya ho, siguro, Madam Chair, ay ito ng panahon na itama ho natin ang kanilang mga maling akala, itama natin ang kanilang mga, yung kanilang pag-aakalang sila na ang may-ari ng mga nasabi hong property. Kaya siguro ho, Madam Chair, tingnan na rin ho natin ang isang anggulo kung saan ho natin pwede rin tulungan sila na itong kanilang mga property ito ay mapasa kanila. Alam mo nyo, twice na ako nagpunta ng Philippine National Railways Office sa may Tutuban, ay noon una, sabi ho nila, after 6 years at wala hong nangyaring development dito sa lupa ho ng PNR, ay pwede na ho ito na magamit sa ibang bagay. Nakita ho natin siguro, it's about time na ito ay problema rin, social problem mo ito, na lungsod na Lipa, itong mga kababayan natin ito. At dapat din natin nung isaayos na rin. Na siguro, baka ho, magkaroon tayo ng pagkakataon na itong mga property ito po ay mabili or maibigay sa Lipa. Upang sa ganun, ay tayo naman ay maibigay na natin sa mga kababayan natin na nangangailangan. Dahil sa akin ng tingin, Madam Chair, ang may mga anak iyan, baka dumating ho ang panahon na magkaroon ho ng malaking kaguluhan dahil nga ho doon sa kanila ho mga kaisipan na ang property iyon ay kanila na. Kaya Madam Chair, please refer to the proper committee for a proper action. Matter brought up is referred to the Committee on Land Use. Public Utilities. Social problem. And Social Services. Lead committee would be the Committee on Lead committee would be the Committee on Social Services. Any other privilege? Honorable Toledo is recognized.
Thank you, Madam Chair. Happy New Year po ulit sa lahat po ng Sangguniang Panglungsod members and kasamahan po natin sa paglilingkod. Madam Chair, noon pong December 2024, hindi ko lang po matandaan kung anong exact date, tayo po ay naki-Christmas party sa atin pong barangay treasurers kung saan kasama din po nila ang iba po nating mga kasamahan sa barangay. Meron pong ilan ata doon ng mga secretaries, admin po. So, kumbaga parang ABSTC po. Pero mainly, ay mga barangay treasurers po ang atin pong mga nakausap. At nice po sana nila, Madam Chair, na iparating po sa atin dito po sa Sanggunian dahil meron na daw po tayong ordinance pertaining po sa kanilang mga quarterly allowance. So gusto lamang po nila sana na ma-review po ulit natin yung pong ibinibigay po ng LGU na quarterly allowance para po sa atin po mga functionaries, mainly po ay sa kanila, kung meron po tayong pwedeng magawa na maitaas po or kung ano man po ang pwedeng gawin po ng atin pong Committee on APRO at ng Sangguniang Panglungsod, ganon din po, Madam Chair, yung kanilang pong paghiling patungkol naman po sa retirement benefits po ng atin po mga barangay officials and functionaries po, Madam Chair. So, nais lamang po natin mahiling sa atin pong Committee on Appropriations at sa iba pa pong committees kung ano po ang pwede nating magawa dito para po mas mapaganda or mapalaki po yung allowance, kung ano man po ang naayon po sa atin pong 2025 budget for this pertaining topic po, Madam Chair. Yun lamang naman po ang gusto ko po iparating para po mapag-aralan po ng Sangguniang Panglungsod. Maraming salamat po. Thank you. Matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Is that a comment? Privilege. Honorable Attorney Gali Angeles is recognized. Maraming salamat po, Madam Chair. At welcome. Thank you sa chocolate. Thank you sa chocolate, Attorney Gali. Yan. Laging tagumpay mini-mart yan. So maraming... Sabi nito eh. Tagumpay maraming salamat po, Madam Chair. Gusto ko lang pong bigyan din po ng pansin yung napipintong sweldo natin mga barangay tanod at lalo-lalo na po yung mga hepe ng barangay tanod. Pero po kasing balita na halos magiging pareho na ang sweldo ng hepe ng barangay tanod compared dun sa kanilang mga barangay tanod na kanilang kada barangay. Ngayon, kung pareho sana mapag-aralan natin na kung sana mabigyan naman ng konting diferensya sa allowance yung ating mga hepe ng barangay tanod. Kasi, siyempre, mas malaki yung responsibilidad ng mga hepe ng barangay tanod kumpara doon sa ordinaryong barangay tanod. Kung hindi naman ho yan umubra doon sa national allowance na yan at hindi ho pwede, baka ho po pwede sa local, mabigyan po natin ng allowance sila, karagdagang allowance po, para naman hindi po ma-demoralize. Hindi po ma-demoralize yung ating mga hepe ng barangay. So akin pong hinihiling na sana ito ay mai-refer sa tamang komitiba, preferably sa Committee on APRO and Peace and Order. Matter brought up is jointly referred to the Committee on Appropriations and Peace and Order. Lead committee would be the Committee on Appropriations. Thank you, Madam Chair. Thank you. Any other privilege? Honorable Toledo is recognized. Sorry, Madam Chair, nakalimutan ko pong i-privilege at ipadala para po ma-post sa atin pong anong tawag dito? TV or multimedia. Sa pag-iikot po kasi natin, Madam Chair, napansin po natin na yun pong ilan pong mga kalsada po natin ay nag-uuka-uka na, lalo na po doon sa amin, sa Barangay Mabini, sa may papuntang Rizal, doon po sa
ah, MK Lina, sa San Celestino, San Benito, mga malalalim na po yung mga uka-uka or yung natanggal po yung asfalto or yung semento. Kaya po nagkakaroon ng mga uka yung atin pong mga kalsada. And delikado po siya, Madam Chair. Hindi ko lamang po ma-pinpoint doon po sa ating budget book kung ito pong mga barangay na to ay kasama po doon sa rehabilitation. Pwede ko pong isend yung, nakalimutan ko lamang po ipadala para po makita doon sa ating TV, yung mga pictures po ng mga lubak para po maiwasan din po natin yung mga aksidente, lalo na po sa motor. Dahil nung nakaraan po sa Mabini at sa Calamyas ay meron po ulit aksidente dahil hindi po nila alam na ganun na po kalalim yung pong mga lubak po doon. At yun pong ating manhole ay umangat na po or nawala na po sa pwesto niya mismo, Madam Chair. So, padala ko na lamang po sa committee na mag-aayos po nito para po makita po nila yung mga sinasabi ko pong problems po sa atin po mga kalsada. Maraming salamat po. Thank you. Matter brought up is referred to the Committee on Public Works. Sorry. Privilege, Honorable Manalo is recognized. Good morning po, Madam Chair, at sa akin pong mga kasamahan at sa atin pong mga bisitang narito ngayon. Happy New Year po. Madam Chair, ang privilege po natin ay about po sa pangloloko or pang-scam po ng isang individual. So last December 22 po or 23, 2024, ay nagkaroon po ng Ginoo at Binibining Batangas 2024 na naganap sa Claro M. Recto Event Center. Ito po ay pinangunahan ng organizer, Mr. Rome Palomar. And unfortunately po, marami pong niloko ang taong ito. Hindi lamang po sa mga isinasagawang event, kundi pati rin po pala ito sa mga businesses. Actually po, humingi po ito ng permit sa aming opisina na gamitin ang pangalan at logo ng LIPA para po sa kanyang isasagawang pageant, ngunit hindi po natin siya pinayagan sa kadahilanan po na hindi po niya ma-comply or ma-submit ang mga documents na atin pong hinihingi. Kung kaya't akala ko po ay settle na. But nito pong December, pinalitan niya lang po pala ang pangalan ng LIPA at ginawa na po itong Ginoo at Binibining Batangas at nilahukan po ito ng iba't ibang candidates mula sa iba't ibang bayan po dito po sa probinsya ng Batangas. Matapos po ang event na to, ay hindi po naibigay ang mga prizes. Kinawawa po ang ating mga candidates. Meron po tayong mga taga-LIPA rin na sumali. At balita ko po, ang isa sa mga kalahok ay anak pa po ng mayor ng ibang bayan. Nakakahiya po dahil ito po ay naganap dito mismo sa ating lungsod. Nakakahiya po na maibalita na dito po sa lungsod ng LIPA ay may mga ganitong klase o uri ng tao na kayang manloko ng maraming tao. Natapos po ang event, na i-post po siya sa social media, at ito po pala ay matagal ng gawain ng taong ito. At hindi lamang po pala ito sa mga events, kundi ganun din po sa mga online businesses at marami pa pong mga private or mga businesses po na na-scam din po ng taong pong ito. At dahil po dito, Madam Chair, sana po ay magawan po ng tamang aksyon at ma-refer po ito sa proper committee. Committee on Peace and Order? Peace and Order ba? Parang hindi naman. Ayun pala. Peace and Order po. Thank you po. Parang Honorable Silva is recognized. Hindi. Tatanong lang ho natin, ibig sabihin, sa kabila ho ng pagre-refuse ho ng inyong opisina
na sila ay mag-hold dito ng ganung klaseng affair ay nagpatuloy din po. Opo. Ibig sabihin ho, Ginawa lang po, okay, ibig sabihin ho, may mga tao or opisyalis ng pamahalaan na katulong ito. Miss Ano hong departamento? Konsehal Merlo, ang alam ko po, hindi na po siya dumaan sa local government unit ng Lipa. Saan ho Parang- nangyari ang Pero ang naganap- event na ito? Saan nangyari? Claro M. Recto po. So parang ang So, nangyari Claro M. Recto Event Center. Apo. So, ibig sabihin nga ho, may clearance yan. Dahil hindi sila makakapag-hold ng ganyang klaseng event without any proper approval from department na nakikialam ng Claro M. Recto. At padalwa, dapat din ho nating siguro, iba na rin natin ang taong iyan dahil yun nga ang sinasabi Yes natin. Dapat ho may isa dito na council or opisina na siyang hahawak sa mga ganong klaseng nag-hold doon ng mga event. Dahil yun nga sinasabi natin, kung inyo natatandaan, last year, ito na ho pinag-usapan natin na marami pang magaling ahot, mga negosyante siguro, mga pinanser, analuko, ay paano kung ang mga kabataang Lipeño ang napalublob. Kaya nga ho, siguro ho, Madam Chair, pag-aralan lalo ho, tayo makapagawa ng isang council mismo na siyang maghahawak diyan mismo na may ngipin. Ni-refuse na po kasi siya ng Tourism nga po. Council. Tourism Council na po ang nag-iikot po sa mga gumagawa po ng mga pageants, specifically pageants lang po. And ni-refuse na nga po siya kasi hindi po siya makapag-comply. Yun Kaya nga po. lang, Bakit ho sa kabila ng refusal ng council ay nakapagpatuloy? Ibig sabihin nga ho, anong council ito? Anong klase? Hindi tayo. Anong council nila? Anong sa inyo? Anong council ninyong iyan? At nag-refuse. Tumuloy din. Ibig sabihin, anong ginawa nag-refuse lang ninyo? po kasi po ang ginamit po ay Lipa. Pero kapag po kasi pang whole province po ng Batangas, Hindi even do na kahit anong kwan, dito sa Lipa ito dinadaos. Katulad nga ng sabi ho, Madam Chair, kaya nga sabi ho ng Honorable Chairwoman, na ito ho'y kahiya-hiya ang lungsod na Lipa. Baka akalain na payagan. ganito ang mga taga-Lipa. Kaya nga ho, siguro, Kaya sana po ay maban na po. Dahil Ayun. nung lumabas po, Konsehal Merlo sa social media ito, may mga past issues na rin po pala ang taong ito na gawain niya na po pala Okay. ito previously. at saka siguro ho, Madam Chair, pwede nating ideklara ng persona ingrata, at padalwa ho, siguro ho'y, hindi lamang ho, Madam Chair, hindi lamang ho siguro doon sa taong ito. Dapat ho sana, ito ho pangyayaring ito'y maging halimbawa sa mga susunod pa na gagawa nito at kung maaari po, wala nang mangyari uli na katulad nito, Madam Chair. Yes po. Kaya siguro ho, yung council, Konsehal Merlo parang yung council, lagyan nyo ng ngipin. nakulong Ang na inyong din mga po ata provision. to, nakulong na din po ata to before, pero talagang Eh, matigas. hindi matigas problema ako. yung nagdaan. Ang problema ngayon, itong kasalukuyan at yung kinabukasan. Dahil nakulong na pala noon, dapat sana yung council ninyo Parang ay may tining na nyo. Teka, bakit yung kagawa ng ganito? Dapat siguro yung inyong council, lagyan nyo ng malaking power. Upang sa ganon, katulad yan, mahabol po. ninyo. Kaya- Katulad yan, dapat yung council na yun mismo, dapat nga kayong sisihin eh. Yung Aba? council ninyo eh. Totoo. Bakit? Nirefuse Dapat na. yung council nyo sisihin. Dahil nangyaring ganan. Dapat hindi nangyayari. Di ka? Okay po, Natisipa si Tito nasabi Joel. naman na po lahat. Okay, i-refer ko na po yung privilege ni Honorable Manalo. Oo. Ang akin lang ho Okay, ay what's your paglilinaw. comment, Honorable Oo. Attorney Gali Angeles? Thank you. Nag-eleksyon kasi. yes po, attorney. Okay, thank you.
ito kasi nangyari ito, let it be a lesson to all of us. Nobody's to blame for this one. Kasi we never anticipated that this can be perpetuated, no? Pero naalala ko na yung sinasabi ni Councilor Abior. Councilor Abior, you were then referring to the use of lipa in every pageant na very dangerous kasi it gives us an impression that every time we use lipa in any pageant or any contest, it is a government-sponsored competition. So, it brings back to the idea na been brought up dati ni Councilor Abior na pwede nating ilimit any competition or pageant that uses the word lipa, it has to have a permit sana sa City Hall. Meron po, attorney. Or, magbigay sila ng premium, at least bayad sa paggamit ng word na lipa. Meron din po. And yun sanang pondong nalilikom doon would be used by a council of tourism sana. That would be responsible for regulating and of course checking kung ito ba ay kung totoo ba to o hindi. And any competition that bears the name of lipa, kailangan magkaroon tayo ng ng ordinansa na kailangan accredited ng council at endorsed also. And they can always check it with this council. Siguro dapat maisama to sa pag-aaral na i-fully regulate natin. Kasi tama sa Council Merlo, nakakahiya na ang lipa mababalita na ganito tapos wala tayong masyadong action. Siguro, of course, the same thing, no one is to blame for this mess. But we have to move forward. You will learn from this mistake na po pwede palang pagkakitaan nila yung ganito eh. Tapos may iwan lang tayo ng ganito na nakakahiya. Nasa kanila ang pera. So, with that, sana makasama to sa pag-hearing ninyo. Hindi ko lang alam kung ano ba to, sa peace Last and order comment o po, sa Madam Chair. tourism? Ito po kasi ay hindi po. Ito po kasi ay dinecline na po ng council and ng aming office sa paggamit po kasi hindi nga po makapag-comply ng mga requirements. Ngayon, bigla na lang pong sumulpot, bigla na lang pong nag-conduct ng sarili niya na okay, may biglaan pong Ginoo at binibining Batangas nga po ang ginamit instead na lipa kasi nga po hindi po namin inallow. Ngayon po regarding po dun sa fees and penalties, meron na po tayong ordinance. Siguro, lagyan natin ng imprisonment. Ayun. At least 5 months. Those who will violate yung regulation ng council na despite the fact na hindi sila pinayagan at itinuloy nila, kailangan may imprisonment penalty kasi kung fine lang, madali lang ba yan? Sandali lang sa konting nakolekta nila yan. On top of the cases that can be filed against them like estafa, swindling. Actually po, attorney, yung pang scam po ng tao ito, recently po, ang naging way niya lang is itong pageant. Pero previously po, parang nang scam na rin po siya sa mga private businesses. Oo, pero ang masakit doon yung pageant which is under our control also. So, okay lang kung ibang paraan siya ng loloko. Pero kung gagamitin yan, katulad yan, ginamit niya yung pageant na yan. Ginamit po yung pageant ng Batangas. Oo. But unfortunately po, ang masaklap po nito ay dito lang po naganap sa Lipa, sa Claro M. Recto po. No, isipin mo. Yan. So, siguro That's why bigyan natin ng pangil. Kaya Mas po bitring up ko Oo. ito dito para po ma-refer sa tamang committee at magawan po ng tamang aksyon. Oo. Sige, siguro mas bigyan natin ng pangil yung yung council ninyo na that can pose imprisonment. Okay, thank you. Thank you very much. All matters that was brought up is referred to the Committee on Tourism. Sir pala, Madam Chair. I'm not Honorable blaming- Silva is Madam Chair, recognized. I'm not blaming the Honorable Chairwoman, Binis Manalo. Hindi, ako'y hanga ako sa kanya. Siguro, Madam Chair, ganito na lang ho. Pwede ko siguro na yun hong bylaws, rules, and regulation na ipinatutupad ho ng council ho na kung saan ho ay membro ho si Ate Binis, ay siguro, pwede ho siguro na atin hong padaan sa sanggunian para po makita natin kung ano ho yung mga nakalagay doon at
anong ngipin meron yung kanilang opisinang, yung kanilang council na yon. Upang sa ganun, no, may paghahabol sila na pwedeng ang council na mismo ang let's say, kinakailang idemanda. Ang council na yon ang magdidemanda. Kaya siguro ho, kung pwede, ay maipadaan sa sanggunian para ma-review natin, matulungan ho natin ang council na magkaroon ho ng bagsik, magkaroon ng kamandag. Upang sa ganun, hindi na ho ito maulit pa uli sa lungsod na Lipa. Inuulit ko ho, hindi ko ho kinuhat. Ako nga natutuwa sa Ate Bines at talaga ho, ganun na lang ho ang kanyang pagpupursige sa council na yan. Kaya lang, Madam Chair, ang nakakatakot ho nito, baka ho ito'y maulit pa. At ako nga natutuwa rin. Bakit ho? Nangyari ito. Dahil ito'y nangyari para sa mas mabuti pang kinabukasan ng council ho, Madam Chair. Thank you, Honorable Silva. Thank you for your words. clearing. Thank you sa paglilinaw. Thank you. Any other privilege? We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Angeles is recognized. Thank you, Madam Chair. I move to dispense with the reading of the following minutes. Minutes of the December 4, 2024 regular session, December 11, 2024 regular session, December 13, 2024 special session, December 23, 2024 special session, and likewise, I move for the approval of the same. Any second? Seconded by Honorable Loho Makala Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. Business for the day. Business for the day, number 1, letter of the City Mayor requesting for the passage of a resolution granting authority to the City Mayor of Lipa to request for exemption in the release, disbursement, or expenditure of public funds for social welfare and services projects from the promulgated period of prohibition from March 28, 2025 to May 11, 2025 as provided by the COMELEC through COMELEC Resolution number 11060. Refer to the Committee on Good Government. I'm declaring a recess. Session resumes. Business for the day, number 2, letter of the City Mayor requesting for a resolution granting authority to enter into a contract of services relative to consultant on environment management. Refer to the Committee on Good Government. Number 3 to number 10, reclassification requests of various owners for various properties located at different barangays in the city of Lipa. Refer to the Committee on Land Use. Number 11, letter of the City Administrator forwarding the endorsement from City Planning and Development Coordinator regarding the final subdivision plan and final subdivision plan analysis and the request of a resolution authorizing the City Mayor to grant the corresponding development permit of Casa Verde de Lipa. Refer to the Committee on Land Use. Number 12, annual budget for budget year 2025 of Barangay Dagatan in the amount of 13,228,754 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 13, annual budget for budget year 2025 of Barangay Pagolingin East in the amount of 4,783,621 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 14, annual budget of Barangay San Benito in the amount of 7,637,937 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 15, annual budget of Barangay Tibig in the amount of 9,626,051 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 16, annual budget of Barangay Pangao in the amount of 10,631,673 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 17, annual budget of Barangay San Salvador in the amount of 7,405,525 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 18,
annual budget of Barangay Pusil in the amount of 5,207,497 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 19, annual budget of Barangay Plaridel in the amount of 15,203,077 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 20, annual budget of Barangay Munting Pulo in the amount of 9,453,290 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 21, letter Punong Barangay of Sabang, Honorable Niven D. Lasin, forwarding a copy of Barangay Ordinance Number 005, Series of 2024, entitled An Ordinance Regulating the Use and Operation of Videoke Karaoke Amplified Audio Devices and loud sound system within the vicinity of Barangay Sabang. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 22, letter of the Punong Barangay of Talisay, Honorable Leonardo P. Novicio, forwarding a copy of Barangay Tax Ordinance Number 010, Series of 2024, entitled Pagtatakda ng Kaukulang Bayarin sa lahat ng negosyo, establishmento, tindahan, mga kasunduan at permiso ng konstruksyon sa nasasakupan ng Barangay Talisay. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 23, letter of the Punong Barangay of Pangaw, Honorable Juana L. Litan, forwarding a copy of Barangay Tax Ordinance Number 001, Series of 2024, amending Barangay Tax Ordinance Number 1, Series of 2023. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 24, letter of Honorable Jerry P. Leesa, Barangay Chairman of Santo Niño, submitting Barangay Tax Ordinance Number 05-2024 and Number 06-2024 passed by the Sangguniang Barangay of Santo Niño. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Other matters, Honorable Gozos is recognized. Madam Chair, other matters po with regards to the request of Ms. Maribel De Castro for the reclassification of their property from agricultural to commercial use with an area of 26.8 square meters located po at Barangay Pinagkawitan. Na-refer na to, Madam Chair, po noong December 11. So, Madam Chair, motion for urgency po with regards to that matter. Any second for urgency? Any second? Marlo, second. Duly seconded. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, would like to request an ordinance classifying the property of Ms. Maribel De Castro with an area of 26.8 square meters located at Barangay Pinagkawitan from agricultural to commercial use, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Makala Umali. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. And last po, Madam Chair, motion for urgency po with regards to item number 9 in the business for the day. The classification request from residential to commercial use of Mr. Roberto L. de Maculangan with an area of 234 square meters located po at Barangay Sabang. Seconded by Honorable Silva Makala. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request an ordinance classifying the property of Mr. Roberto L. de Maculangan from residential to commercial use with an area of 234 square meters located at Barangay Sabang, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Makala. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Thank Chair. you. Honorable Angeles is recognized. Thank you, Madam Chair. I respectfully inform this honorable body of the letter request by the Honorable City Mayor Eric B. Africa for a resolution granting authority to the local chief executive. Number 1. I move to withdraw my initial manifestation. I move for the urgency of item number 1, Your Honor. Duly seconded. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Likewise, Madam Chair, I respectfully move for the issuance of resolution pursuant to the item number 1 for third and final reading.
Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Loho, Rocafort, Umali, Makala. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Any other matters? Any announcements? Any second? Okay, wait lang po. Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, please consider as urgent the annual budget of the following barangay: Dagatan, San Benito, San Salvador, Pag-Ulingin East, Pangaw, Tibig, Pusil, Munting Pulo, Plaridel, Mabini, Calamyas, Banay-Banay, Antipolo del Norte, Talisay, Tangway, Marawoy, Barangay 9. For urgency. Any second? Duly seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the annual budget for 2025, the following barangays: Dagatan, San Benito, San Salvador, Pag-Ulingin East, Pangaw, Tibig, Pusil, Munting Pulo, Plaridel, Mabini, Calamyas, Banay-Banay, Antipolo del Norte, Talisay, Tangway, Marawoy, Barangay 9. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, Manalo, Ronquillo, seconded by Honorable Toledo, Loho, Umali, Makala. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. And Madam Chair, ito hong 17 barangay ay nais ko po iparating ang atin pong pasasalamat sa kanila sa huling approval po natin ng annual budget ng mga barangay na ito bilang chairman ng Committee on Appropriation. Maraming pong salamat. Good luck sa mga kandidatong konsehal. Sana may matalo. Ang vice, sana hindi na lang naglaban. Parehas kong kakampi. Are there any motions? Any second for adjournment? Duly seconded. Session is now adjourned. Thank you so much po.